Noong unang panahon, sa isang malayong baryo, may isang binata na nagngangalang Kael. Simple lang ang buhay ni Kael. Araw-araw, nagsisibak siya ng kahoy para ipagbili sa palengke. Pero sa kabila ng hirap, hindi nawawala ang kabaitan sa kanyang puso. Lagi siyang handang tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Isang araw, habang pauwi mula sa gubat, nakita niya ang isang matandang babae na hirap magbuhat ng kanyang mga pinamili. Walang pag-aalinlangan, agad niya itong tinulungan. Bilang pasasalamat, may inabot ang matanda kay Kael. Isang singsing na simple lang ang itsura, gawa sa pilak at may maliit na batong kulay berde. Tanggapin mo ito, iho, sabi ng matanda. Gamitin mo sa kabutihan. Hindi inisip ni Kael na may halaga ang singsing, pero isinuot pa rin niya ito bilang alaala. Kinabukasan, habang naglalakad siya, may nakita siyang isang bata na umiiyak dahil nalaglag sa kanal ang kanyang laruan. Naawa si Kael, lumapit siya at sinubukang abutin ang laruan. Habang ginagawa niya ito, biglang umilaw ang singsing sa kanyang daliri. Nagulat siya nang biglang lumutang ang laruan mula sa kanal at bumalik sa kamay ng bata. Doon niya nalaman na hindi ito isang ordinaryong singsing. Ito ay mahiwaga. Mula noon, ginamit ni Kael ang kapangyarihan ng singsing para tumulong sa kanyang mga kababaryo. Kapag may nagkakasakit, hinihipo niya ito gamit ang singsing at gumagaling sila. Kapag may nasusunugan, itinututok niya ang singsing at biglang bumubuhos ang ulan. Para apulahin ang apoy, kapag may pananim na nalalanta, pinaiilaw niya ang singsing at bigla itong sumisigla at namumunga ng sagana. Naging bayani si Kael sa kanilang lugar. Ang dating simpleng magkakahoy ay naging tagapagligtas. Kumalat ang balita tungkol sa mahiwagang singsing ni Kael. Nakarating ito sa isang sakim na hari na gustong angkinin ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Inutusan ng hari ang kanyang mga kawal na kunin ang singsing kay Kael sa anumang paraan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Kael, pinasok siya ng mga kawal at pilit na kinuha ang singsing. Sinubukan niyang lumaban pero napakarami nila. Dinala nila ang singsing sa hari. Tuwang-tuwa ang hari. Agad niyang isinuot ang singsing at sinubukang gamitin ang kapangyarihan nito. "Gawin mong ginto ang lahat ng bagay sa aking palasyo," sigaw niya. Ngunit walang nangyari. Sinubukan niya ulit. "Bigyan mo ako ng walang hanggang kapangyarihan," sigaw niya muli. Pero hindi umilaw ang singsing. Sa galit, itinapon niya ito. Wala itong kwenta, bulalas niya, pero sa halip na mahulog, lumutang ang singsing sa ere at mabilis na lumipad pabalik sa baryo ni Kael. Nagising si Kael na malungkot dahil nawala ang singsing. Ngunit laking gulat niya nang makitang lumilipad ito pabalik sa kanya. Bumalik ito sa kanyang daliri at umilaw ng napakaliwanag. Doon niya naintindihan na ang mahika ng singsing ay hindi basta-basta gumagana. Gumagana lamang ito kapag ang hangarin ng may suot ay puro at para sa kabutihan ng iba. Hindi ito tumatalab sa kasakiman at pansariling interes. Mula noon, mas lalo pang pinag-ingatan ni Kael ang singsing at ipinagpatuloy ang pagtulong sa kapwa. Ang kanyang baryo ay naging pinakamasagana at pinakamasayang lugar sa buong kaharian. At ang kwento ng binatang may mabuting puso at ng kanyang mahiwagang singsing ay naipasa sa bawat henerasyon, isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa anumang bagay, kundi nasa busilak na puso na handang tumulong sa kapwa. Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento para sa araw na ito. And huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mahiwagang kwentong tulad nito. Maraming salamat sa panunood.